naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa Batang Rizal. Halina, samahan niyo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang pamilya, kabataan, at ang early education ng ating pambansang bayani. Kapag sinabi nating Batang Rizal, anong unang pumapasok sa isipan mo? If I would take a guess, ang iniisip mo siguro ay noong bata si Rizal ay nakitaan na agad siya ng kahusayan sa pagsulat. At ang patunay dyan ay ang tulang ito. Sa aking mga kabata, na kahit 8 years old pa lamang siya, he already wrote a masterpiece that expresses the love of one's native language and the importance of freedom. Kung medyo hindi ka familiar sa title, siguro mas familiar ka doon sa highly quoted line ng tula. Ang hindi magmahal sa kanyang salita ay mahigit sa hayop at malansang isda. O kung hindi, yung eksaktong line na yan, malamang ay nai-encounter mo na yung different versions ng tula na may iba't ibang variations. Pero alam mo ba na hindi naman ang Batang Rizal ang nagsulat ng tulang ito? Para malinawan tayo, pakinggan natin ang historian na si Abet Ocampo sa isang episode ng The Howie Severino Podcast. Yung pinaka-quoted natin na quote kay Rizal, yung ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, masahol pa sa hayop at malansang isda, di ba? Yung pala hindi naman pala kay Rizal yun. Nung inumpisahan kong i-research ito, doon ko nakita na wala palang original manuscript ito, na-publish ito, patay na si Rizal. So nagpuna kong inisip, ay ano kaya? Yung pala, hindi pala kay Rizal yung sa aking kababata. Diba? There are only 2 manuscripts na sabi nila kay Rizal written in Tagalog. Both of them are not by Rizal. Ayon sa kanila, ang 8-year-old na bata ay natututo pa lamang magbasa. Kaya paano mangyayari na sa edad na 8 ay nakapagsulat na siya ng tulang sobrang komplikado na may sukat at tugma. Isa pa, ang letrang K ay hindi naman laganap na ginagamit noong 1869. In Rizal's childhood, they spelled words with a C rather than a K, at ang tula ay punong-puno ng K. Ang dalawa nga dito ay makikita natin sa kalayaan. At ang word na kalayaan was not widely used in the 19th century. As a matter of fact, salamat sa mga sulat, malalaman natin na na-encounter lang ni Rizal ang word na kalayaan noong 21 years old na siya. At isa pa, tingin mo ba na aware na ang isang Batang Rizal sa colonial condition ng Pilipinas sa ganitong musmos na edad para humiling ng kalayaan? Ganun ba talaga siya katalino o ino-overestimate lang natin ang kanyang mga kakayahan? Hindi lang yan ang kasinungalingan tungkol sa Batang Rizal. Baka narinig mo na rin ang kwento na ang Batang Rizal daw ang nag-imbento ng champurado. Ganito ang umuusad ang kwento. Ang paboritong almusal ni Rizal ay tuyo at isang tasang kanin na may kasamang mainit na tsokolate. Isang araw, habang nag-aalmusal ang Batang Rizal, aksidente niyang natabig ang mainit na tsokolate sa kanyang plato na may kanin at tuyo. Nakita ito ng kanyang mga ate at tinalakan si Rizal. Ano ba yan? Hindi ka man lang nag-iingat. Ang sagot naman ng Batang Rizal, "Siyo nga, sinadya ko yan. Hindi mo ba alam na kapag pinagsama ang kanin at tsokolate, makakabuo ito ng isang champurado?" Ang totoo lang sa istoryang ito ay isa sa mga paboritong breakfast food ni Rizal ay ang tuyo. Pero walang primary source na sumusuportang siyang nag-imbento ng champurado. Isa pang kwento ay ang kwento ng tsinelas. Ganito umuusad ng kwento. Naglalaro ang Batang Rizal sa tabing ilog nang biglang nahulog ang isa niyang tsinelas at tinangay ito ng alon. Dahil hindi na niya maabot ang tsinelas na yon at useless na rin yung isa, napagdesisyonan niyang ibato yung isa niyang tsinelas. Ang rason niya, para kung sakaling may makadampot man nun, at least ay makukuha niya ang magkapares at pwede niya pa itong magamit.
Ang selfless ng kwento, pinapakita ang kanyang kakaibang angking talino at malawak na pananaw, pero hindi rin ito totoo. Ang mga kwentong ito ay dinedepict ang Batang Rizal na parang isang superhero, na sobra-sobra ang katalinuhan, kabaitan at pagmamahal sa bayan. Kaso, ang mga kwentong ito ay imbento lang at hindi sumasalamin sa tunay na karanasan ni Rizal sa kanyang kabataan. Nakakalimutan tuloy natin na ang Batang Rizal ay isa pa ring bata. Hindi siya iba sa mga naglalaro, nakikipag-away, nagkakaproblema, umiiyak, nasasaktan, napapagod, natatakot at umiibig. We lost sight of the real Rizal and his formative years. Therefore, we need to start correcting these inaccuracies and view Rizal as a normal child, not as a superhero. Ngayon naman, tumungo naman tayo sa kapanganakan ni Rizal. Kung pag-uusapan natin ang buhay ni Jose Rizal o sa kanyang buong pangalan na Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda, kailangan nating magsimula sa pinakasimula, mula sa kanyang kapanganakan. Noong June 19, 1861, pinanganak si Jose sa isang lakeshore town sa Calamba, Laguna. The birth occurred between 11 p.m. and 12 a.m. at ilang araw bago mag-full moon. Ang birthing process na nangyari ay hindi naging madali. Muntik pang mamatay ang nanay ni Jose dahil malaki ang ulo ng bayani. Pero buti na lang naging successful ang labor. Si Jose at ang kanyang ina ay parehas na nakasurvive. 3 days later, binaptize si Jose Protasio sa isang Catholic church ng parish priest o kura paroko na si Father Rufino Collantes. Ang sanggol ay pinangalan ng Jose Protasio pagkatapos ng dalawang santo. Kaya Jose ang pinangalan sa kanya ay dahil ang nanay niya ay deboto ng Christian saint na si San Jose o si Saint Joseph. Ang Protasio naman ay nanggaling kay Saint Gervasio Protasio na ang feast ay sineselebrate tuwing June 19, kung kailan pinanganak si Rizal. May mga references na inispell ang pangalan na Protasio with an S, pero dito, for consistency, gagamitin natin ang Protasio na may C. Habang nangyayari ang baptism ceremony, napansin ng kura paroko ang malaking ulo ni Jose Rizal. Namangha siya dito at inadvisean niya ang mga family members ni Jose na ingatan ang bata. Sa tingin siguro ng kura paroko ay dahil malaki ang ulo ng bata ay malaki na rin ang utak nito. Dahil sa kalakihang yon, he believed na lalaking matalino ang bata and someday he would become a great man. Pumunta tayo sa pangalan ni Jose Rizal. Kasi baka napansin mo na parang ang haba naman niya masyado. Like, may galit bang mga magulang niya sa kanya? Well, wala naman. Pero kung napansin mo, tama ka. Mahaba talaga siya. At ang dahilan dito ay kombinasyon kasi ito ng iba't ibang apelyido ng pamilya niya throughout the years. Subukan nating i-breakdown ang kanyang mahabang pangalan. Ang Jose Protasio, as I said, ay galing sa dalawang santo, kay San Jose at kay Gervasio Protasio. Ang Mercado naman ay galing sa kanyang Chinese ancestor na si Domingo Lamco. Ito ang context. Si Lamco ay isang Chino at nung nabubuhay pa siya ay grabe ang resismo sa bansang Pilipinas. Hostile ang mga Spanish authority sa kanilang lahi. Para maiwasan ang anti-Chinese hostility ng mga Kastila sa kanya at sa kanyang pamilya, binago ni Lamco ang kanilang apelyido para maging Spanish at napili niya ang apelyidong Mercado, na ang ibig sabihin ay market, which is ideal kasi mga merchants ang lahi niya. Ang Rizal naman ay inadapt ng mga Mercado noong 1840s dahil sa Claveria Decree.
Context ulit, noong 1840s, ang Governor General na si Narciso Claveria ay nag-issue na ang bawat Pilipino ay kailangan magkaroon ng apelyido. Isang step para ma-improve ang census data at tax correction. Ang bawat province noon ay binigyan ng listahan kung saan mamimili ang pamilya ng kanilang apelyido. Ang mga apelyidong yon ay galing sa libro na to, sa Catalogo Alphabetico de Apelyidos o Alphabetical Catalog of Surnames sa English. Ang mga merkados ng Kalamba ay pinili ang unlisted name na Rizal. Ang original choice talaga nila ay Rizal, which means the green of young growth or green fields, para konektado sa kanilang kabuhayan. Kaso, na-deny siya for some reason. Pero kahit pinili nila ang Rizal, patuloy pa din nilang ginagamit ang surname na Mercado. Bakit? Dahil ang surname na Rizal ay nag-cause ng confusion sa commercial affairs ng pamilya. Kilala kasi sila bilang Merkado ng Kalamba. Kung gagamitin nilang Rizal, edi hindi na sila ma-recognize ng mga tao. So, ang ginawa na lang ng tatay ni Rizal ay kinumbine ang dalawang surname para maging Rizal Mercado. Pero mas madalas ang ginagamit nila ay yung apelyidong Mercado dahil nga mas kilala sila doon. E naman sa mga Spanish names indicates the conjunction end at nandito siya para i-separate ang patriarch's surname at matriarch's surname. At oo, during this time, nauuna talaga ang father's family name kaysa sa mother's family name. Alonzo naman ang matandang apelyido ng kanyang ina, samantalang ang Realonda ay ang inadapt ng mga Alonzo dahil sa Claveria Decree. At kagaya ng mga Mercado, kahit inadapt na nila ang Realonda, patuloy pa din nilang ginagamit ang Alonzo. This seemed to be a common practice so that each family ended up with 4 surnames, each of the old and new family names of both the mother and the father. Kung medyo nahahabaan ka or medyo naguguluhan sa 4 na apelyido ni Jose Rizal, pwede naman natin siyang tawagin sa isa niyang nickname, Pepe. Bakit Pepe? Hindi ba medyo malayo? Ayon sa libro na iniksa si Nepilis Prudente Santa Maria, ang mga letters na PP daw ay laging nilalagay after ng pangalan ni Saint San Jose. Sa Latin, ang PP stands for Pater Putativus, which means putative father. Kasi nga, 'di ba, commonly accepted na ang legal father ni Jesus o Jesus Christ ay itong si San Jose o si Saint Joseph. Sa Spanish, ang letter na P ay binibigkas ng P, na nag-lead para tawagin si Saint Joseph na Pepe. At dahil nga pinangalan sa santo, tinawag na rin siya ng mga tao na Pepe. Tara na't alamin ang childhood at early education ni Rizal. Childhood and early education. Maliban kay Doña Chudora, nakatanggap itong si Pepe ng gabay at mga tagubilin sa kanyang 3 tiyuhin sa mother side. Nandyan si Tio Jose Alberto, Tio Gregorio, at si Tio Manuel. Each of them played a unique role in shaping Rizal's character and skills. Unahin natin si Tio Jose Alberto. Si Tio Jose Alberto, isang talented artist, ang nag-nurture sa Batang Rizal para i-appreciate ang kagandahan ng kalikasan o the beauty of nature. Tinuruan niya ito ng iba't ibang anyo ng sining tulad ng pagpipinta, pagguhit, at pag-sculpture. Sumunod naman ay si Tio Gregorio. Siya ay isang marunong na scholar. Siya ang nag-instill sa Batang Rizal to love education. He emphasized its importance and the value of hard work. Ito rin si Tio Gregorio ang nag-encourage kay Rizal na maging critical thinker
at dapat marunong mag-observe sa kanyang kapiligiran. Makakatulong daw kasi ito sa pagpapalawak ni Pepe sa kanyang curiosity at kaalaman. Sa ilalim ng kanyang guidance, mas lalong nagustuhan ng Batang Rizal ang pagbabasa. Ang huli naman ay si Tio Manuel. Itong si Tio Manuel ay medyo worried sa physical development ng pamangkin niya. Kaya tinuruan niya ito ng iba't ibang athletic skills. Nandiyan ang swimming, fencing, wrestling, at iba't iba pang martial arts. At that time kasi itong si Pepe ay lampa, mahina, maliit at sakitin. Pero dahil sa kanyang mga gabay, he helped to develop proficiency in these areas. Dahil lumalaki na ang Batang Rizal, napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na siya ay magkaroon ng private church tutors para maihanda siya sa kanyang formal education. Isa sa kanyang mga tutor ay si Leon Monroy, dating kaklase ng kanyang ama. Itong si Leon Monroy ay naninirahan sa pamilya ni Rizal at nagturo kay Pepe ng Spanish at Latin. Ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ng 5 buwan ay namatay ito. At to be clear, bago ka maging suspicious, walang kinalaman si Rizal sa kanyang kamatayan. Matagal nang may sakit itong si Leon Monroy. Pagkatapos ng kamatayan ni Monroy, ipinadala ni Don Kiko ang kanyang anak sa Binyan para ipagpatuloy ang pag-aaral ng Espanyol at Latin. Kasama ni Pepe ang kanyang kuya Pasiano. Nanirahan si Pepe at si Pasiano sa bahay ng kanilang tiyuhin. Si Pasiano, dahil nga sa mas lubos na nakakatanda, ang nagsilbing father figure ng Batang Rizal habang nag-aaral sa Binyan. Ang kanyang naging guro sa Binyan ay si Maestro Justiniano Aquino Cruz, who Rizal described as a tall, thin man with a long neck and a sharp nose. Terror teacher daw ito, pero matalino. He knew Latin and Spanish grammar by heart. Unang araw pa lang ni Pepe sa eskwelahan ay hindi na ito naging madali. Pagkapasok pa lang niya ng classroom, tinanong na agad siya ng kanyang guro. "Do you speak Spanish?" "A little, sir," sagot niya. "Do you know Latin?" "A little, sir," sagot pa din niya. Dahil sa mga sagot nito, si Pepe ay pinagtawanan. Kinutya siya ng anak ng guro na ang pangalan ay Pedro, na dinescribe ni Rizal na pinakamasamang bata sa klase. At dahil sa pangungutya nito, nagsimula silang mag-away. Si Pedro mas matangkad kay Rizal, kaya sa tingin niya siguro ay easy-easy lang na matatalo niya ang Batang Rizal. Pero dahil nga sa marunong mag-martial arts itong si Pepe, salamat kay Tio Manuel, natalo niya ito. Noong binitawan niya si Pedro, iniwan niya itong mortified. Sabi ni Pedro, "Rematch!" Pero tumanggi si Pepe. Dahil sa time na yon ay gising na yung guro nila at natatakot siya na makatanggap ng parusa. Dahil sa laban na ito, nakagawa si Pepe ng pangalan para sa sarili niya. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa pamilyang Mercado. Halina, samahan niyo. Pag-usapan naman natin ang pamilya ng Mercado. Si Jose Rizal o si Pepe ang pang-7 anak ng pamilya Mercado. Isang mayamang pamilya na nakatira sa isang Dominican-owned tenant land sa Calamba, Laguna. Ang kanyang tatay ay si Francisco at ang kanyang nanay naman ay si Teodora. Ang mag-asawa ay nakabuo ng 11 anak. Ang panganay na si Saturnina, ang panganay na lalaki na si Pasiano, si Narcisa, si Olympia,
si Lucia, si Maria, si Jose, si Concepcion, si Josefa, si Trinidad, at ang bunso na si Soledad. Mag-focus lang muna tayo sa mga magulang ni Pepe. Pero bago yan, tungo muna tayo sa magkakapatid ni Rizal. At upang mas makabisado niyo sila, may simpleng awit kaming ginawa upang mas makilala niyo sila. Saturnina, Paciano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose Rizal, Concepcion, Josefa, Trinidad, Soledad. Saturnina, Paciano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose Rizal, Concepcion, Josefa, Trinidad, Soledad. Balik tayo sa magulang ni Rizal. Itong si Francisco Mercado Rizal was more than just the father of Jose Rizal. He was a man of admirable qualities. Pinanganak itong si Francisco Mercado Rizal noong May 11, 1818 sa Binyan, Laguna at nakapag-aral ng Latin at Philosophy sa College of San Jose sa Maynila. Maagang naulila ang batang Francisco sa kanyang ama. Nang namatay na ang parehas niyang magulang, lumipat siya sa Calamba, Laguna para magsaka sa isang asyenda na pagmamay-ari ng isang Dominican. Pero nilawin ko lang ha, hindi naman talaga naghihirap itong si Francisco. Sa totoo niyan, ang tatay ni Francisco na si Juan Mercado ay naging gobernadorcilyo ng Binyan ng 3 beses noong 1808, 1813 at 1823. Dagdag ko pa, ang lolo niya naman na si Francisco Mercado rin ang pangalan ay naging gobernadorcilyo din noong 1783 and incidentally owned the largest herd of carabaos sa buong Binyan. Clearly, may inherit naman talaga itong si Francisco noong namatay ang kanyang mga magulang. Pero dahil sa kanyang pagsusumikap, ay mas napalago pa niya ang pera by engaging in farming and trading. Sa Calamba, si Francisco is well respected. In past, ang tawag pa sa kanya ng mga tao doon ay Don Francisco o Don Kiko. Ang salitang Don is honorific prefix used to show respect and courtesy. Ang karakteristik nitong si Don Kiko ay bihirang magsalita pero maraming nagagawa. Malakas ang pangangatawan at maayos ang pag-iisip. Dahil sa mga katangiang ito, ang mga tao sa Calamba ay ginawa siyang kabesa di barangay o head of town. Itong si Don Kiko ay hindi lang mahal ng ibang tao sa Calamba. Mahal din siya ng kanyang pamilya. Sa pag-aaral nga natin kay Pepe, makikita natin kung gaano kalaki ang admiration niya sa kanyang ama. Sa kanyang student memoirs, tinawag ni Pepe si Don Kiko as a model of fathers o huwarang ama. May mga obrang ginawa si Pepe para sa kanyang ama na nagpapakita ng admiration na sinasabi ko. Noong 1881 nga, ginawa niya ang kanyang ama ng clay bus at 6 years later, nag-spend pa siya ng time para gawan si Don Kiko ng life-size sculpture. Ayon sa ibang mga sources, ipinangalan ni Pepe ang kanyang maagang namatay na anak kay Josephine Bracken na Francisco. Medyo we are not sure sa part na ito kasi may mga ibang sources na nagsasabing Peter daw ang pinangalan niya sa kanyang anak. Pero kung hindi yung totoo pa rin ang pagmamahal ni Pepe sa kanyang ama. Bago pala siya barilin, sinulatan niya ang kanyang kapatid na si Paciano. Ang sabi niya, "Tell our father I remember him and how I remember my whole childhood of his affection and his love
ask him to forgive me for the pain that I have unwillingly caused him. Sinulatan niya rin si Don Kiko at ang sabi niya sa kanyang ama, "My beloved father, pardon me for the pain which I repay you for sorrows and sacrifices for my education. I did not want nor did I prefer it. Goodbye, father. Goodbye." Through Don Kiko's independence, determination, and hard work, he instilled in his son a free spirit that would inspire Jose Rizal to become who he was. Don Francisco's life and legacy are testament to the importance of hard work, perseverance, and love for family and the community. Makikita natin na maganda talaga ang relasyon ni Rizal sa kanyang ama. At ganun din sa kanyang ina o baka masigit pa. Sabi kasi sa sinulat na memoir ni Jose na kung saan dinidescribe niya ang kanyang ina. Without her, what would have been my fate? After God, the mother of everything to men. Si Teodora Alonzo Riolanda y Quintos ay ang ina ng bayani. Isinilang noong November 8, 1826 sa Maynila. Bago pa pakasalan ni Doña Teodora ang kanyang asawa na si Don Kiko, she already living a comfortable life. Mayaman naman sila actually. Ang pamilya kasi ni Doña Teodora ay kabilang sa mahabang linya ng mga Principalya class. Kapag sinabi nating Principalya class, they were ruling and educated upper class in the towns during the Spanish occupation. Ang mga original na Principalya ay mga dating dato. Noong 16th century kasi, ang mga dato na ito ay nakikipagtulungan sa mga Espanyol na sakupin ng kanilang mga nasasakupan. At ang kapalit nito, gaganti pala ng mga dato ng posisyon sa pamahalaan, tulad ng pagiging gobernadorcillo at kabesas de barangay. Ang katayuan ng mga prinsipalya ay namamana, at kabilang dito ang posisyon sa gobyerno, kaya kahit 19th century na, ang pamilya pa rin ni Doña Teodora ang mga gobernadorcillo ng kanilang bayan. Ang highest position na kanyang nahawakan ay isang Filipino noong time na yon. Ang kanyang lolo na si Capriano Alonzo ay naging gobernadorcillo ng Binyan, Laguna noong 1790 at 1802. Ang kanyang tatay naman ni si Lorenzo Alberto Alonzo ang humawak ng posisyon na ito noong 1844. Bukod sa prelehibiyong magkaroon ng pwesto sa gobyerno, ang mga prinsipalya ay mayroong manghawak na malalawak na lupain na pwedeng ipaupa at exempted sila sa pagbabayad ng buwis. Dahil nga may mga kaya ang mga pamilya na kapag-aral ang kanilang anak na si Teodora sa Colegio de Santa Rosa. Sa kolehiyo na yon, she displayed a special inclinations toward literature and music. And her education and refined culture set it apart from most women of her time. Ang kanyang mga karakteristika ito, kahanga-hanga siyang babae, mabinig kong kumilos, may talino sa panitikan, negosyo, at taglay niya ang kalintulad sa katatagan ng isang babaeng esporta. Ayon nga sa kanyang anak na si Jose Rizal, "My mother is a woman of more than ordinary culture." Si Teodora ang naging unang guro na magkakapatid na Rizal. Tinuruan niya ang kanyang mga anak kung paano magbasa, magsulat at magdasal. She also taught them values such as discipline, justice, and compassion. And most importantly, to treat Indians as equals. Teodora also acts as Rizal reading teacher and critic, and together they would read books in their home library. Her love for literature and the arts would be passed on to her children, who would become renowned writers and artists in their own right. Maraming kwento tungkol kay Teodora ang makikitaan mo ng kahangaan, pero I think ang pinakahanga-hanga niyang ginawa ay nangyari bago siya mamatay.
After i-declare ng mga Amerikano na ang national hero ng Pilipinas ay si Jose Rizal, inofera nila si Teodora ng life pension. Anong ginawa ni Teodora? Tinanggihan niya ito. She said, "My family has never been patriotic for money. If the government has plenty of funds and does not know what to do with them, better reduce the taxes." Doña Teodora was not just a mother, but a force of nature that shaped the destiny of her children and in turn the destiny of her nation. Her unwavering commitment to education and culture ignited a spark in her children that would eventually lead to the birth of Philippine independence. Maraming salamat sa panonood. Dito nagtatapos ang video. At dagdag lang namin mabilis lang, habang nire-research namin yung tungkol sa Batang Rizal, pumasok sa isip namin yung toxic trait ng mga Filipino families. Yung kino-compare ng mga magulang yung kanilang mga anak sa ibang bata. Bakit hindi mo gayahin si ganito, ang tali-talino? Bakit hindi mo gayahin si ganyan, ang bait-bait, ang sipag-sipag? O baka nga may nag-compare din kay Rizal, bakit hindi mo gayahin si Rizal, ang bata-bata pa lang, ang galing-galing na? Pero again, as we said, at sa pag-aaral namin kay Rizal, is hindi naman inherent yung mga admirable qualities na to. They were nurtured and developed over time. Yung nanay niya ay nag-spend talaga ng time para turuan si Pepe, at ganun din yung mga kapatid niya, pati yung mga tiyuhin niya.